Posible ba mangyari ang Marshall, no? Sa panahon niya ngayon? Posible ba? Nako, Marshall, no? Marshall, no? Marshall, no? Iulan mo na lang kani abang nagmangga. Manani mo na ilangan mangalita. Maninilo nyami mo nawinang na. Hindi ka mangin. Katay naman mo sa may labog na. Ba't ka pala ng fake news sa social media? Inanggal mo nga, pero ay inisyan na. Ano yan pang inulit? Ay ikinulong ka. Sa mga image, paliwebak mo, baka tamog na. Hirap pala maging ngongo. Mga hili sama-sama at may pamotorcade pa nagsoyong lang ng gasolina. Pagkising sa umaga, ang laman ng balita, si Bongbong pa rin ang presidente. Itong si Mike Defensor at si Chavit Singson, inaalam ang gagawin mga dilis na kamote ay binayaran lamang. Mga dilis ang kumita, iba ang sinisisi, si Bongbong daw ang may kasalanan. Ano ang malaking pinagkaiba ng impeachment complaints laban kay VP Sara at BBM? Ang ebidensya laban kay VP Sara Duterte ay malakas. Nakabata ito sa mismong pahayag niya that she already contracted an assassin para patayin ang presidente, ang First Lady, at ang Speaker of the House. Ang ebidensya laban kay Sara Duterte ay sarili niya mismong pahayag, and they also include documentary records such as COA reports, congressional testimonies, liquidation documents and certifications, and other paper trails involving alleged misuse or malversation of public funds allocated to the OVP and DepEd. May dokumento at may mga witnesses mismo. Kaya nga nalaman natin ang scandalous confidential funds at ang mga kagaya nila Mary Jane Piatos at Chippy McDonald. Batay sa mga dokumento, mayroong 8 billion worth of overpriced laptops sa panahon ni Sara bilang DepEd Secretary. Meron ring dokumento na nagpapatunay na meron siyang mahigit na 2 billion na bank deposits sa joint account nila ni Rodrigo Duterte na hindi nakadeklara sa kanyang salin. Sa kabilang banda, wala pang diretsong ebidensya laban kay BBM sa di umanong pagkakasangkot niya sa flood control projects, lalo na siya ang unang nag-expose nito sa sarili niyang SONA. Batay sa ebidensya, mas malinaw ang grounds for impeachment laban kay Sara Duterte. Huwag lang tayo sa politika makinig. Ang hustisya at pananagutan ay hindi dapat base sa chismis. Ang tingnan natin, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Agyamanak. Attorney Dino De Leon po, and this is Bite Size Batas. Nice. The People's Republic of China for committing to donate the 1.5 million peso. Trending sa mga dilis ang Bukana Bridge, legacy daw ng kanilang tatay Diggs. Paano nangyari yon? Kung ito pala ay donation, ang pondo ay galing sa Inchik. Sa makatuwid, hindi Pinas ang budget, hindi ito kasama sa bill. Laki sa laway, laki sa dilis, bokloks. Laki sa laway, laki sa dilis, bokloks. Alam ba ninyo kung sino talaga ang may sala sa flood control scam? Hindi si Secretary Pangandaman, hindi din ang BBM, kundi mismo ang mga kurap na kongresista at senador na nagsasabuatan kasama ng DPWH at kontraktor. Mga kababayan, mag-ingat tayo kung sino ang atin pinakikinggan. Dahil kung ang mga leader mismo sa Senado ang magdadala ng kasinungalingan, paano pa tayo makakaasa ng hustisya? Huwag nating kalimutan na si Rodante Marcoleta ang mismong nagdala ng pekeng testigo para ituro ang Malacanang nakasangkot di umano sa katiwalian. Pekeng testigo, pekeng kwento,
Yan ang klase ng politika na niluluto ni Rodante Marcoleta. Samantala, si Bato de la Rosa naman, abay kakaiba rin. Imbis na bantayan ang interes ng bayan, pilit niyang ipinagtatanggol ang mga kapwa niya DDS na senador. Pero habang ginagawa niya ito, lalo lang silang nababaon sa sariling dumi ng nakaraan. Batorni, huwag ka nang mag-diversionary tactics. Tigilan mo ang pagbibintang sa DBM. Kung may dapat kang halukayin, tignan mo ang kapwa mo DDS na senador. Bakit? Dahil noong panahon ng iyong administrasyon, doon lumobo ang korupsyon sa DPWH. Ngayon, ang siste, pilit nilang ibinabato sa DBM at kay Secretary Amena Pangandaman ang kasalanan sa maanumalyang flood control projects. Pero malinaw, ang DBM ay naglalabas lang ng pondo kung kumpleto ang requirements. Ang implementing agency, gaya ng DPWH, may mga obligasyon na tiyakin na tama at maayos ang proyekto. Hindi superpower ang DBM para mag-check ng blueprint ng flood control o ng specs ng laptop ng DICT. Hindi nila mandato yon. Mandato ng COA yon. Sino ang dapat managot? Siyempre, hindi ang DBM. Diversionary tactics lang yan. Ang problema, nasa mga magnanakaw na congressman, senador at DPWH officials, contractors at ilan mga COA auditors na nagsasabwatan para nakawin ang kaban ng bayan. Ano ang solusyon? Una, linisin ang DPWH. Tanggalin ang mga korap sa Kongreso. Ikulong ang mga salarin. At ang higit sa lahat, huwag nang ibotong muli ang mga politikong paulit-ulit lang tayong ninanakawan. Mga kababayan, huwag tayong paloko. Ang tunay na problema ay hindi at wala sa DBM. Nasa mga buayang nakaupo sa gobyerno. Panahon na para maningil at panahon na para palitan ang bulok na sistema. Unang-una, ito taas ang itong sinasabi. Yung mga DDS ay mga tanga at napakabobo na mga yan. Walang kautak-utak yung mga hayop na yan. Kaya at saka pangalawa, kahit kailanman hindi magiging presidente si Sara, alam ng mga tao na si Sara ay boba, tanga, tamad, at talagang walang kalaman-laman ng utak. Pag nagsalita, hindi siya pwedeng magsalita nang walang binabasa. Saka naman makakikita na gano'n, magpe-presidente ka, lahat na lang ituturo sa'yo, lahat babasahin mo. Sobrang babaw ng mga sinasabi niya. Hindi nga siya makapagsalita ng English na diretso At saka yung English niya, elementary English. Hindi man lang ba magkaroon ng talagang in-depth analysis and evaluation and comment on anything. Talagang sobrang babaw ng utak, sobrang tanga ni Sara. Si Sara Duterte ay isang tanga. Ang mga Duterte supporter ay mga tanga, mga bobo, estupido, gago, tanga.